Hey, what's up mga idol? Magandang araw at kumusta? Happy New Year mga idol. So may pinapakalat ngayon mga idol no, na si Manny Pacquiao daw ay ididemanda si Kuyang Joseph Rivera dahil sa mga live niya noon na matagal na yung live na ata na yun na lumabas na pinagbabantaan daw si Pacquiao. So ang ngayon magdidemanda daw si Pacquiao. Puta. Kayo mga idol, naniniwala ba kayo na magdidemanda si Pacquiao sa ganun? Ako hindi, di ba? Kasi tandaan natin mga idol, si Pacquiao politiko 'yan. Kumbaga kung papatulan niya yung mga ganong style, napakababa naman niya. Ang taas ni Pacquiao mga idol, hindi basta-basta pumapatol yan sa mga ganyan, di ba? Kung naalala ko dati, dinimanda niya dati si Kibuloy ng parang cyber libel din yata yun o cyberbully. Pero okay lang yun dahil malaking tao din si Kibuloy Kumbaga, pwede niya talagang patulan yun kasi maraming followers si Kibuloy, malaking tao, maraming naniniwala. Pero ito ngayon, si Kuyang Joseph ididemanda niya. Sa anong sinasabi sa live, nagbabanta daw. Kung titingnan mo naman yung live, wala namang sinabi si Kuyang Joseph. Sabi naman, kung hindi nyo itigil yung kalokohan nyo, may mangyayari sa inyo, makukulong kayo. Hindi naman pagbabanta sa buhay yun, di ba? Di ba? Wala namang ano dun, wala namang grave threat dun Tapos yung sinabing may nagbabarilan ganito ganyan sa kampo ni Pacquiao, oo, baka may source siya nun. Tsaka ganyan sinabi ko mga idol, sa tingin nyo ba papatulan ni Pacquiao yung mga ganong salita? Napakataas na tao ni Pacquiao. Siguro kung ang nagsabi nun sikat na sikat sa Pilipinas, isang senador, pwedeng patulan ni Pacquiao yun, pwede niya idemanda yun, o isang malaking tao sa Pilipinas. Pero kung si Kuyang Joseph magsabi, napakalabong patulan talaga ni Pacquiao. Kaya huwag kayong maniwala dyan kay Silver Boys na yan. Nananakot lang yan. Diyan naman yan magaling Diyan naman magaling yan. Mananakot ng demanda. Kasi kung ikaw naman ay wala ding alam sa batas, matatakot ka talaga dahil demanda yan asunto yan Pero kung talagang titingnan mo, wala naman siyang nademanda pa, di ba? Dati sinabi nila kay Casimero, didemanda nila, sinabi kay Sultan. Puro panakot lang yung mga yan sa mga taong maniniwala sa kanila. Tingin ko naman hindi naman maniniwala sa kanila si Kuyang Joseph. Isa pa, saan sila magdemanda? Diba? Saan sila magdemanda? Hindi naman Pilipino yan si Kuyang Joseph. Pilipino lang ang mukha niyan, pero hindi naman Pilipino ang mga papel niyan. American citizen yan. Di nga, pagkakaalam ko nga, hindi naman din dual citizen yan. So purong Amerikano yan. So saan sila magdedemanda? Saan ba naganap yung crimes na sinasabi? Sa Amerika. O ngayon, may jurisdiction ba sila na magdemanda? Diba? Pupunta ba sila ng Amerika? Doon sila magdemanda? Diyos ko Lord. Kaya, yung sinasabi ni Silver Boys, purong panakot lang yan. At tingin ko naman, alam naman ni Kuyang Joseph yun Kaya, siguro sa mga follower, mga haters na kinukontra siya, o kumbaga sa mga fans ni Cuadro Alas, tinatakot niya, baka maniniwala pa dahil siyempre sa Pilipinas abala yan kumbaga gastos kung ikaw maliit na tao lang, matatakot ka, mag-apologize ka. Pero sa mga ganyan ngayon ginagawa niya na puro pananakot, kalukuhan yan. Huwag kayo maniwala dyan. Kasi yung abogado na sinasabi niya, siyempre ang abogado yan. Kahit alam ng abogado na maliit ang tsansa ng kaso, kukunin yan kasi babayaran siya diba? Trabaho ng abogado yan Kahit alam niyang mahina yung kaso, kukunin niya yan. Lalo kung Pacquiao yung narinig niya, dahil syempre malaking bayad yun kumbaga, dahil malaki yung kliyente niya. Kahit alam niya na wala naman talagang probable cause yung kaso, kukunin niya kasi pera lang naman ngayon, Brad. At saka profession niya yon. Kaya sa mga mga nagtatag na baka mademanda, huwag kayo maniwala dyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ko, sa jurisdiction pa lang wala na, mahihirapan na sila. Paano pa kaya? Tsaka mga idol, gaya ng sinabi ko, hindi pa patulan ni Pacquiao yan. Masyadong maliit na tao si Kuyang Joseph para patulan ni Pacquiao. Yun lang mga idol.